Kumusta na po kayo mga kapatid at mga kaibigan? Umaasa po kami na lahat ng nararating ng programang ito ng Iglesia ni Cristo ay nasa mabuti po kayong kalagayan at kasama po ng inyong buong sambahayan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at sa pagkakataong ito na ating gagawing maikling pagtalakay ay makakasama natin ang kapatid na Bobby Fernandez. Kapatid na Bobby? Maraming salamat kapatid na Michael. Mga kaibigan, mga kapatid, samahan po ninyo kami sa pagtalakay sa isang napakahalagang paksa. At dito sa ating pagtalakay, mabuti ay ipaunawa muna natin sa kanila bilang pagsisimula, kapatid na Bobby. Bakit tayo may gagawing ganitong pagtalakay? Ano bang aral ng Diyos na itinuro ni Apostol Pablo na ating pinagbabatayan? Ganito po ang ating mababasa sa unang Timoteo 6:12. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Utos po ng ating Panginoong Diyos na dapat gawin natin ang ating makakaya upang ipakipaglaban ang ating tunay na pananampalataya. Pagka sinabing ipinakipaglaban ng pananampalataya, ibig bang sabihin ay sumuko o kaya ay tumalikod sa aral ng Diyos, kapatid na Bobby? Ay hindi, kapatid na Michael. Dapat ang ating tunay na pananampalataya ay ipakipaglaban at dapat pong itaguyod. At para sa kaalaman ng mga sumusubaybay sa atin, sa pagtalakay natin ito ay tayo ba mang-aatake na personal na pagkatao ng sino man? Kailanman ay hindi natin gagawin yan, kapatid na Michael, kundi kung ano lang po yung aral o doktrina na itinuro ng kapatid na Felix Manalo, maging ng kapatid na Eranio Manalo, nung sila po ay nabubuhay pa. At sa mga aral na yon, humiwalay ba ang kapatid na Eduardo Manalo na kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ngayon sa iglesia? Hindi, kapatid na Michael. Kailanman ay hindi humiwalay ang kapatid na Eduardo Manalo sa aral ng ating Panginoong Diyos na itinuro ng kapatid na Felix Manalo at ng kapatid na Eranio Manalo. Kung gayon, sino ang tunay na humiwalay sa aral na yon? Ang mga rebelde na itiniwalag dahil sa paglaban sa pamamahala at sa paghahasik ng pagkakabahabahagi sa loob ng iglesia. At pinalilitaw pa nila na sila pa raw yung nanindigan sa mga aral ng Diyos, kaya raw sila itinawalag, kapatid na Michael. Sipin na lang, saan ka nakakita ng nanindigan sa tama pagkatapos ay itiniwalag sa tunay na iglesia? At teka muna, bakit ba may pagtitiwalag sa loob ng iglesia alang-alang doon sa mga hindi naman kaanib sa iglesia ni Cristo? Mabuti po ay babasahin natin ang itinuro ng banal na kasulatan dito po sa unang Korinto 5:13. Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Aral po ng ating Panginoong Diyos na dapat na itiwalag ang masamang kaanib sa loob po ng iglesia. Kaya sa lahat po ng aming mga sumusubaybay, lalo sa panig ng mga kapatid sa iglesia, hindi po ba't ang pagpupunla ng pagkakabahabahagi sa loob ng iglesia, gaya ng ginawa ni Mr. Isaiah Samson Jr. at ng iba pang mga nagrebelding ministro sa iglesia, ay gawang masama? At kapag ka itiniwalag na o inalis na sa iglesia, kapatid na Bobby, sila ba'y nananatili pa na lehitimong kaanib sa iglesia? Hindi na, kapatid na Michael, sapagkat itiniwalag na, hiwalay na po sa iglesia. At alam po yan ng napakaraming kapatid sa loob po ng iglesia. At pagka itiniwalag o inalis na sa loob ng iglesia, sa ano inihalin tulad ng Panginoon Jesucristo yung inalis o itiniwalag sa loob ng iglesia? Sila ay katulad ng sanga na nahiwalay sa puno na ang mangyayari sa kanila ay matutuyo, ihahagis sa apoy at masusunog, gaya ng mababasa natin sa Juan 15:6. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Kaya mga mahal po namin sumusubaybay, kahabag-habag po ang hantungan ng mahihiwalay o maaalis sa tunay na iglesia. Kaya sa mga nakauunawa at sumasampalatayang kaanib sa iglesia ni Cristo, hindi po sila papayag na maalis kailanman sa iglesia. At kung maalis dahil sa nagawang pagkakasala, kailanman po hindi sila lalaban sa pamamahala sa loob ng tunay na iglesia, kundi sila po ay magbabalik loob.
Subalit, kapatid na Bobby, ano ang isang pahayag ni Mr. Isaiah Samson Jr. sa kanyang ipinalitaw o ipinalabas doon sa programa sa YouTube o sa Facebook? Nang may lumapit daw sa kanya na kapwa niya tiwalag para magtanong kung maliligtas daw ba ang magulang nito na namatay na nasa kalagayang tiwalag o wala sa loob ng iglesia, ang sagot niya ay naghihintay na lang daw yun ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at maliligtas din. Pakinggan po ninyo ang pahayag ni Mr. Isaiah Samson. Alala ko tuloy, nung wala pang halos isang linggo, may nagtungo rito na isang kapatid at nasabi niya na yung isang mahal niya sa buhay, magulang, inabot ng kamatayan. Pero itiniwalag na yun. Tiwalag na. Pero inabot ng kamatayan. Ano po kaya mangyayari ron? Tinanong ko siya, bakit ba itiniwalag? Kasi po, kinustyon niya yung mga masasamang nangyayari ngayon sa iglesia. Hindi niya matiis. Kaya itiniwalag siya. Sa makatid, itiniwalag siya dahil sa paninindigan sa aral. Kako, nabuhay ba siya naman na matwid? Opo. Panay pa nga po ang kanyang pagpapayo sa amin. Na kahit kami, itiniwalag na rin. Hindi nangangahulugang mabubuhay na kami sa mali. Sabi ko, mapalad yan. Isa yan sa sinasabing mapalad na inabutan ng kamatayan. Bakit mapalad? Sapagkat siya'y nagpahingalangan niya sa kanyang manggagawa. Hindi po ba hayagang pandaraya at panloloko ang pahayag niyang ito sa kapwa niya tiwalag sa iglesia? Isipin po ninyo mga kapatid, ang aral niya na kapag namatay daw na naglilingkod daw kahit tiwalag, ang sabi niya, sabi ko, mapalad yan. Isa yan sa sinasabing mapalad na inabutan ng kamatayan. Bakit mapalad? Sapagkat siya'y nagpahingalangan niya sa kanyang manggagawa. Hindi po ba't ito rin ang paninindigan ni na Rolando Dizon at Louie Cayabyab na kapwa tiwalag na ministro na hindi na raw kailangan ng iglesia sa kaligtasan? Kaya ano po ang nakapost sa Facebook ni Rolando Dizon? Nakalagay dito, there is more than one way to serve God and Christ. Membership in INC or Iglesia ni Cristo is not necessary po. Ano sagot ni Louie Cayabyab? I agree 1,000%. Salungat yan sa aral ng ating Panginoong Jesucristo na ang hindi makapananatili sa Kanya o mahihiwalay ay hindi maliligtas. Dahil ang gayon ay parang sanga na nahiwalay sa puno at sila ay matutuyo, ihahagis sa apoy at masusunog. Kaya nga po mga kaibigan at mga kapatid, napakahalaga po ng pananatili nakatala sa talaan ng tunay na iglesia upang tayo ay makatiyak ng kaligtasan sa araw po ng paghuhukom. Kapatid na Bobby, dahil sa napakahalaga ng pananatiling nakatala sa talaan ng iglesia, ano ang matinding panawagan noon ng kapatid na Eranio Manalo na namahala sa iglesia noong sila ay nabubuhay pa? Anong panawagan nila sa lahat ng kapatid sa iglesia? Pakinggan natin ang tinig ng kapatid na Eranio G. Manalo na ito ay kanilang itinuro sa isang pagsamba na kanilang pinangasiwaan nung sila'y nabubuhay pa. Kung ganoon, ang unang-unang panawagan sa iglesia, ito, tandaan nyo, mga kapatid, huwag kayong aalis sa iglesia. Ano mo na mangyari? Manatili kayo sa iglesia. Bakit? Kaya tayo dinala sa iglesia, hindi para lumabas ulit. Kaya tayo ipinasok sa iglesia para makamtan natin ang karapatang maligtas. Pero masisira yan pagka kayo hindi nanatili. Ang narinig po natin ay ang tinig ng kapatid na Eranio Manalo. May kopya po niya ng mga rebelde na itiniwala, ngunit kahit kailan ay hindi po nila ito ipinarinig sa inyo, mga itiniwalag sa iglesia. Kaya kapatid na Bobby, tama ba na yung nasa loob na ng tunay na iglesia ay gumawa ng ikaaalis o ikatitiwalag niya sa loob ng iglesia? Mali yan, kapatid na Michael. Napakalaking kamalian yan. Sapagkat
Ayon mismo sa ating narinig, Kung ganoon, ang unang-unang panawagan sa iglesia, ito, tandaan nyo, mga kapatid, huwag kayong aalis sa iglesia. Ano mo na mangyari? Manatili kayo sa iglesia. Bakit? Kaya tayo dinala sa iglesia, hindi para lumabas ulit. Bakit daw ang tao ipinasok at dinala sa loob ng iglesia? sana napansin ng lahat ang pahayag mismo ng kapatid na Eranio Manalo, na ang sabi niya, Kaya tayo dinala sa iglesia, hindi para lumabas ulit. Kaya tayo ipinasok sa iglesia para makamtan natin ang karapatang maligtas. Pero masisira yan pagka kayo hindi nanatili. Kaya nga kapatid na Bobby, ano ang ating panawagan at iiwan nating katanungan kay Mr. Isaias Samson Jr. na itiniwalag sa loob ng iglesia? Mr. Isaiah Samson, unang-unang tanong, tinatanggap mo pa ba ang doktrina o aral na ito na ipinahayag ng kapatid na Eranio Manalo tungkol sa kahalagahan ng pananatili sa loob ng iglesia? Ikalawa, kung sasabihin mong, oo, tinatanggap ko pa, ang tanong ko naman sa iyo, bakit salungat sa katotohanan ito ang ipinayo mo sa namatayang kapwa mo tiwalag? Sabi niya, mahal daw niyang iglesyang ito. Kaya may tanong pa tayo sa kanya, kapatid na Bobby. Kung mahal niya ang iglesia, bakit ang iglesyang ito'y kanyang pinagtaksilan? Bakit nais niyang ibilad ito sa kahihiyan? At ito pa ang tanong, Mr. Samson, bakit ang mga kaanib sa iglesyang ito ay nais mong magkawatak-watak at iyong sinaktan sa pamamagitan ng iyong mga kasinungalingan? Kaya pinalilitaw niya, kapatid na Bobby, na para bagang siya ang totoong nagmamalasakit sa iglesia at hindi po, mga kapatid, hindi raw ang namamahala sa loob ng iglesia. At ito'y alam ng maraming mga kapatid. Minahal po ng kapatid na Eranio Manalo ang iglesyang ito. Ang damdaming iyon, ang nananatiling damdamin ng kasalukuyang namamahala sa iglesia, ang kapatid na Eduardo Manalo. Kaya iparirinig namin sa inyo, sana marinig ito ng ilang mga nadaya ng mga nagrebelding itiniwalag sa iglesia. Pakinggan po ninyo ang ilang bahagi ng pagtuturo mismo ng kapatid na Eduardo Manalo, katunayan ng kanilang marubdob na pag-ibig at pagmamahal sa kabuuan ng iglesyang ito. Pakinggan po natin, subaybayan. Gusto namin kayong maligtas. Kaya namin kayo ipinagmamalasakit. Ayaw namin na pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi tatawagin ang pangalan nyo doon sa mga mapapalad na magtatamo ng bayang banal. Mahal ko kayo, mga kapatid. Kaya kahit na kami ay masuong sa panganib, ginagawa namin yun. Gusto naming marating ang lahat ng mga kapatid saan man dako sila makarating. Sapagkat ang hangarin namin, yung kaligtasan, maiabot sa kanila, yung pangako ng Diyos ay makarating sa kanila at sila'y makapanatiling matatag at matibay sa kanilang pagkaiglesia ni Kristo. Nawa po, ang maikling pagtalakay namin ito ng kapatid na Bobby ay makapukaw sa isipan at damdamin ng mga nadaya ng mga nagrebelde sa pamamahala at sa iglesia. Para kayo po ay bumalikwas, magbalik loob at nang sa gayon ay huwag masayang ang marami na po ninyong naging puhunan sa paglilingkod sa loob ng iglesyang ito. At sa panig naman ng mga kapatid sa iglesia sa buong mundo, nawa, lalo pong maging matatag, matibay ang ating pananampalataya na nanghahawak na mahigpit sa ating kahalalan at maitaguyod nating lahat hanggang sa wakas ang karapatan sa pagmamana ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Inaanyayahan po namin kayo sa isang maikling panalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyo. Dama namin ang pag-ibig at pagmamahal mo po sa buong iglesia. Ang isang kahayagan ito, ginagamit mong kasangkapan ng palatuntunan ito para po mamalaging matatag ang pananampalataya ng iyong mga hirang. Mamalagi kami sa tapat na paglilingkod sa iyo. Amen. Mamalagi rin nawa ang pag-iingat mo sa buong iglesia. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan,
Ingatan lagi ang kapatid na Eduardo Manalo, mamalaging puno ng karunungan at kapangyarihan, alang-alang po sa aming kaligtasan. Amen. Sumasampalataya kami, Ama, narinig mong aming panalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.